Naloko na, ha? Ang bira to. Ay, daanan lang natin sa pagpapatawa itong ating frustration, ha, mga kababayan. Bagamat tayo po ay hindi naman komedyante, pero minsan para medyo ma-repress ka dahil sa frustration, pangongonsumi, dahil lang akala nyo ba naman, mga kababayan, ito po ang presyo ng kamatis. Grabe. Oh my goodness. Presyo ng kamatis. Sinlaki ng itlog. 14 pesos ang isa. Medyo malaki-laki. 16 pesos. Medyo malaki-laki pa. 18 pesos. Isang peraso. Ano ba nangyari sa ating mundo, ha? Bakit? Pati ba naman kamatis, grabe, ano? Wala bang solusyon ng gobyerno dito sa ating problema sa mga bilihin? Wala bang solusyon? Wala ba sila nakitang dapat gawin dito kung paano masolusyonan para may ibaba? Ito bang kamatis ay, di ba alam natin na ito po ay local produce ng mga Pinoy? Bakit pagkamahal-mahal? Kamakailan lang, last year yata yun, nakita natin yung kamatis, tinatapon na lang. Saan ba yun? Bandang norte. Dahil hindi mabili. Ngayon po, ang kamatis, halos parang ginto na rin ang presyo. Isang peraso lang yun, kanina, bumili ako ulit ng kamatis. Noong nakaraan, bumili ako, 13 pesos ang isa. Ang sinaki ng itlog ngayon po ay 14 na. Yung medyo malaki-laki, 16. Ano ba nangyayari sa ating mundo, ha? Grabe, no? Ang bigas po, hindi na bumababa, siguro naman kahit sino, ay, Sus Maria, milyonaryo lang ang hindi magreklamo sa presyo ng kamatis. May katulad natin na medyo taghirap sa buhay, magreklamo tayo sa presyo ng kamatis. Kaya tapos itong mga bata ni Presidente, puro pampapogi. Puro pampapogi ang mga sinasabi. Akalain mo naman si Ralph Recto, sabi dito, pinakamataas na kita ng bansa sa kasaysayan na itala sa panahon o sa pamumuno ni Presidente Marcos. Recto. Recto po nagsabi, Finance Secretary Ralph Recto. Ang galing, ano? Pinakamataas daw, ilan ba? Magkano makinita? Sabi dito, I am happy to announce that the total revenue collection for 2024 is expected for reach 4.423 trillion, surprising the full year target of, grabe, no? 4.423 trillion. Yun daw ang kinita o tama. Inaasahan. Expecting to reach 4.423 trillion. Kaya po binida ni Recto. Galing, ano? Di ba kamakailan, binida rin ni Gadon ang ganda raw ng ekonomiya. Binida ni Gadon ang bumaba daw ang poverty. Ang dahilan dahil maraming tao sa mall, maraming tao sa fast food. Ngayon po si Recto naman binida. Pinakamataas sa kasaysayan na itala sa pamumuno ni BBM. Di congratulations. Congratulations. Na-achieve. Kaya lang, di ba, pag malakas ang kita, pag kumikita ang bansa, di ba dapat tayo po ay nagbabayad ng utang? Di ba ganun dapat ang ibig sabihin nun? Kapag kumikita ka, maraming pera ang gobyerno, dapat ang utang ng gobyerno, nagbabayad ka, dapat bumababa. Yun po ang nangungulugan
Kasi dahil wala naman tayong proyekto nakita na in-implement. Malaking proyekto na in-implement noong 2024. Last year. So dapat ang ating gobyerno ay nagbabayad ng utang. Dapat ang utang natin, national debt, dapat yan bumaba. Kaya lang, nung tinignan ko dito, ito sabi dito magkano ng utang natin? As of, ito, malupit. Sabi dito ABS-CBN, galing sa ABS-CBN. Ito po ay galing sa ABS-CBN, balita ng ABS-CBN, sabi ito Philippine debt rises to 16.09 trillion in November. Ayan, tumaas na tumaas po ang utang ng Pilipinas. Kumikita yan, kumikita. Tumaas ang kita. Revenue collection 2024. Ayon kay Ricto. Pero ang utang ng Pilipinas po lalong tumaas. Wow. Congrats. Congrats sa gobyerno. Ito pa, sabi pa ng Global Filipino Magazine. Philippines national debt hit 16.9 trillion and November. Yeah, same. Pares lang sa ABS-CBN. Saan pupunta yung pera? Wala naman malaking proyekto nung nakaraang taon. Diba? Tapos ngayon, itong 2025, expected natin na mangutang ulit ang gobyerno. Kasi sabi dito, nasa na ba yun? May nakita ko rito kanina hindi ko lang na-record Sa ba yun, nakalimutan ko na. Parang hanapin ko nga. Ito, nakalagay galing sa Inquirer. By source of financing, the government will borrow 507.41 billion from foreign investor. Ayan plano mangutang ang gobyerno. 507.41 billion na planong utangin ng Pilipinas, gobyerno ng Pilipinas sa foreign investor sa ngayong taon, 2025. Yan Yan po tumataas na collection. Ano nangyayari sa ating bansa? Saan napupunta pera ng gobyerno, pera ng tao? Yan tanong natin. Bakit? Sa kabila ng pagmamayabang nito mga economic team ng Pangulong Marcos, tumataas ang utang. Tapos lumalaki ang plano pa mangutang. And dahilan daw kung bakit tumataas ang utang ng Pilipinas ay dahil doon sa mataas na value ng piso kontra dollar. Yan ba ay sinasabi natin, matatawag natin na lumalago ang ekonomiya? Nananatili po na katanungan natin mga Pilipino sa ating gobyerno. Hanggang tanong na lang tayo sa kanila. Kasi hindi naman tayo makakuha ng konkretong sagot ng tamang sagot sa ating katanungan kasi hindi naman sila magsasabi ng totoo diba? Grabe ano ba ang totoo mga kababayan? Ganun yun dapat pagka kumikita ang gobyerno, kapag collect na mataas na revenue ang gobyerno, dapat nagbabayad ka ng utang. Hindi mangungutang pa.
sa kabila ng pagtaas ng revenue collection, eh bakit pinakialaman pa ng gobyerno itong pondo ng insurance? Insurance ng mga depositor sa bangko na 117 billion. Di ba na balita yan last year na gawa natin yan ng video na topic natin yan dito. Pondo ng PhilHealth. Na ibenta yung airport. Ginto. Saan napunta yung mga yan? Bakit plano pa mangutang ang gobyerno para sa budget para sa 2025 this year? Kalokohan talaga Kaya tayo po nauunsumi kasi nga parang yung atin nakikita po sa mga sinasabi dito ng mga taga-gobyerno ay parang taliwas sa nangyayari. Kaya tayo po ay nauunsumi. Nasaan itong mga pinagmamalaki ng ating gobyerno ng mga paglago ng ekonomiya? Nasaan yun? Wala Hindi ramdam. Ito kanina kasi nagkaroon po ng press call itong ating sa Malacanang si Bersamin, DOTR Secretary Bautista at naging itong sino ba yung isa? Yung taga NTC yata yun, hindi ko nakalimutan ko. Ito po yung video mga kabayan, panoorin nyo. Implementation of infrastructure flagship programs which were reported on by Secretary Bautista. So as far as the cabinet is concerned, this was the first in the year that the full cabinet was convened by the President. That's all for now. Thank you, Executive Secretary. May we ask Secretary Bautista? Good afternoon, everyone. Thank you for joining this press conference. As mentioned earlier by Executive Secretary, we had very fruitful discussions of issues, especially on flagship infrastructure projects of the Department of Transportation. We talked about, I think, around 15 or 16 infrastructure flagship projects, and we discussed issues, concerns, and ways forward on how to proceed so that we can implement all these important projects of the administration. Thank you. Thank you, Secretary Bautista. Secretary Uy. Well, good morning, everyone. Actually, in our discussion, most of what we've really identified are the priority projects of the President that need to be funded, and so we really look into where the funding gaps occurred, especially after the bicameral, and identify the areas where the President vetoed, where we will be able to now generate or access certain funds. There may be some funds that might be available only in the second half of the year because of that situation. And so we need to readjust our programs to address the reality of the availability of the funds for those programs. Thank you, Secretary Uy. We're now opening the floor for questions. Harley Valbuena, DZME. Hi, good afternoon. Secretary Bautista, you said earlier that you talked about 15 or 16 infra flagship projects, and you also discussed some issues and concerns. So may we know ano po yung issues and concerns na yan? As I mentioned earlier, we have many infrastructure flagship projects. The Department of Transportation is handling around 60
69 infrastructure flagship projects out of 186, which was approved by the NEDA board, no? And out of this 69, there are major projects that need to be implemented as soon as possible, no? This includes the North-South Commuter Railway, the Metro Manila Subway Project, MRT-4, MRT-7, LRT Line 1 Extension, no? The New Cebu International Container Port, PNR South Long Haul, Mindanao Railway, Metro Manila, as I mentioned, Metro Manila Subway Project, no? And the new Dumaguete Airport development, no? But the major projects really are the rail projects, no? The North-South Commuter Railway, it's a 147-kilometer railway system that spans from Clark Airport to Calamba, Laguna, no? Okay? So, ayan okay na sana nabanggit yung BBM flagship program. Natuwa na sana ako. Kasi sa wakas, sa loob ng 3 years, hinahanap natin itong proyekto ng ang Pangulo sa ilalim niya. Yung kanya. Yung siya nag-isip, siya naghanap. Gobyerno niya nag-create. Natuwa na sana ako. Kaya lang, nung binanggit ni DOTR Secretary itong mga flagship project ng gobyerno Marcos, yun pala. Mindanao Railway, Subway Project, Metro Manila Subway Project, MRT-7, LRT-1 extension, North Rail Project. Ito mga ito, nasimula nung panahon ni dating Pangulo Duterte. Ito. Walang bago sa mga pinagsasabi nito mga tauhan ni Pangulong Marcos. Mindanao Project, nasuspindi lang yan, natigil lang kasi nga hindi nila pinunduhan. Walang pondo kasi nga gumib up yung Chinese contractor o Chinese Chinese firm kasi Chinese ang kumpanya Chinese ang Chinese ang Chinese funding itong Mindanao Railway. Gumib up. Siguro dahil nga hindi kasundo ng Marcos administration itong China kaya gumib up. Naghanap lang ng dahilan kunyari. Nasimula na yun ng panahon ni Pangulong Duterte itong MRT-7. Nagtataka tayo ba't parang mabagal yata ang pagkagawa ngayon. 3 taon na sila dyan sa Malacanang. Hindi pa tapos. Ini-expect natin nung paggaba ni PRD, 1 taon lang dapat tapos na. Bakit binabanggit ngayon? Binabanggit ngayon ni Bautista. As soon as possible. Nabanggit as soon as possible. Agad-agad. Ma-implement. Binanggit to. Mindanao Railway Project, MRT-4, MRT-7. Natuwa na sana ako nung binanggit yung flagship project. Yun pala, mga dati ng proyekto. Kaya, ayawan ko. Nakaka-disappoint. Ano ba naman itong, pati pa naman sa proyekto, budol pa rin. Budol pa rin. Nagagawa pa rin nila linangan ng tao. Ang bira ito. Ito pa
ito po. Tuloy natin itong pagtatanong ng media sa mga, dito po sa mga taga-gobyerno. And sir, just a clarification, because the group of Shelo Magno is questioning yung under ng education sector budget. Bakit daw nakasama, even under dun sa education sector na budget, yung PNPA, yung PMA, which is kasama naman siya sa budget before ng PNP, ng AFP. So bakit isinama doon? Kasi pag hindi daw sila kasama, in effect, mas malaki pa rin yung budget ng DPWH compared sa education sector. Alam nyo, yung language of the Constitution is not that specific, no? Na sinabi, education. You have to look at this with a more, with a broader understanding. If before the treatment was, ang budget ng education was only that allocated to DepEd, that was the wisdom at the time. But then, so many things have happened. Yung education responsibility has been shifted to other sector, to other government agencies. So, is it fair for everyone to claim na hindi mo dapat ibilang yan sa education sector dahil nandun sa PNP or nandun sa AFP? Hindi maganda yun. Okay? Now, this is more a matter of looking at the situation. DepEd is not the only agency in the education sector, but it has the greater portion of the education pie, the budget for the education sector. Of course, you will also consider TESDA. Hindi ba TESDA education yan? Okay? And then you have the SUCs. CHED. Higher education yan. SUCs. Now, if you add up this one, including also PMA, PNPA, and other officers with primary responsibility for education in their particular areas, that could add up to a bigger budget or bigger slice of the budget for the education sector. Bakit isinama? Ngayon, ito po paliwanag ni Lacson. Sabi ni Lacson, kasi si Lacson sumagot dahil nga naging issue ito eh. Naging issue itong pagsama nila sa pundo ng PMA, DND at ng PNPA, sinama nila sa education. Okay? Ngayon po sumagot si Lacson. Ito sabi ni Lacson, no? With due respect, sabi ni Lacson, ang budget ng PMA at ng ang budget ng PMA ay hindi sa ilalim ng CHED. Ang budget ng PMA ay sa AFP and DND. Then, habang ang budget ng PNP ay sa PNP at DILG. So palpal sila ni Lacson. Ako ang sponsor noon ng budget sa Senado. Ngayon, isang mambabatas at isang nag-interpret ng batas. Kasi abogado itong si Bersamin eh. Si Lacson, dating senador, gumagawa ng batas. Sino pa naniniwalaan namin? Nakakalito kayo eh. Nakakalito kayo kung totoo lang. Hindi namin malaman kung sino sa inyo ang paniniwalaan namin bilang taong bayan. Hindi namin alam kung sino ang pakikinggan namin. Dahil malabo kayo. Itong si Bersamin parang ano ba to? May pinagtatakpan. Para kasi di ba kini-question ito eh. Para ba masabi, mapaniwala ang tao ay ang gobyerno, ang administrasyon na hindi lumabag sa batas.
Ang tanong natin, bakit magkaiba sila na paliwanag? Ito si Lacson, no? Ang linaw. Siya ang sponsor noon ng budget ng AFP sa Senado. AFP-DND. Sige nga. Magsuntukan na lang kaya yung dalawa. Lacson sa Bersamin. Alam niyo, pinakamaganda niya mga kababayan. Pinakamaganda, mag-file ng petisyon sa Supreme Court para magkaliwanagan kung sino ba talaga ang tama dito. Kung talaga ba nasunod ang batas dito sa issue ng budget na ito. Hindi matapos-tapos. Paano nga naman matapos-tapos kasi nga, malabo, magulo. Nagtatakipan sila. Wow. Nagtatakipan sila. Ituloy kami, mga ordinaryong tao, naguguluhan din kami. Naguguluhan kami. Diba? Humihingi kami ng kalinawan mula sa gobyerno. Kung ano ba talaga ang tama. Ang bira kayo. Itong gobyernong ito, parang alam mo, napaka-controversial. Sa totoo mga kababayan. Napaka-controversial itong mga desisyon na ginagawa ng gobyerno Marcos. Grabe. Pondo, controversial. Ito mga pinagkukuha nilang pera sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, controversial. At pag sumagot sa tanong, controversial. Ang bira ito. Pati noong dati, natandaan ko, nung kasagsagan ng sigalot doon sa QOGC. Kitang-kita doon, no? Pulis, lumusob. Mga pulis. Mga naka-full battle gear. Sabi ni Pangulong Marcos, wala daw pulis. Maski isang pulis na pumasok doon sa compound na may baril. Pero kita-kita natin sa video, naka-full battle gear. Ang pulis. Ang kapulisan. Ay, di sinungaling. Kaya ngayon, parang hirap na paniwalaan ng gobyerno, no? Ang hirap na nating kumbinsihin. Kasi nga, dito sa ginagawa ng gobyerno, kapag meron siyang paliwanag, parang ang nasa isip natin, totoo ba yan? Totoo ba sinasabi nila? Ito mga proyekto nila, mga flood control projects. Wala. Tapos ang dahilan nung bumaha, pumunta doon sa saan ba yun? Sa Nabotas. Nag-inspeksyon. Ano sabi ni PBBM? Binangga raw ng barko ang flood control, pambihira ito buhay. Barko, pumasok sa flood control, sinira ng barko ang flood control. Controversial ulit. Marami pa, mga kababayan. Kaya lang, kung isa-isahin natin, maluloko kayo. Sasakit ulo nyo sa mga pinagagawa ng ating gobyerno na mga controversial. Ang bira ito. Wala Nagkakaroon tayo ng pagduda dito sa mga sinasabi ng ating gobyerno. Wala. Hindi nila tayo masisisi. Dahil sila ang may gawa. Kung ang taong bayan, tayo, nagdududa sa mga sinasabi nila, sila may kasalanan. Ang bira ito. Si Lacson pumalag. So palpal dito si Bersamin. Kaya sana meron sanang individual na mag-file ng petition sa Supreme Court para humingi ng kaliwanagan sa issue na ito. Budget. Maraming salamat po mga kababayan. Magandang gabi.